Nasaan ba tayo ngayon? We're in We're in Boston. Boston. Ito ang aming, ano to, no? Parang Halloween episode, Christmas episode. Medyo matagal kaming nawala dahil sa kabisihan ng buhay. But, we are here. Yeah. And this is... I'm Dr. Mai. I'm Dr. Bennett. I'm Dr. Fa, and the we doctors doctors are are back. back. So, bakit ba tayo nandito? I think kailangan natin mag-introduce ng ating bagong Okay. dahil over the past several months na hindi tayo nag-on air, changes na dapat mangyari. Oo. Kasi nga, ang daming mga pangyayari sa mundo. Pero, bakit dito natin ilo-launch ang ating comeback sa Boston? Ay, bakit nga ba, Mai? Kasi we've been all over the Philippines. And kaya tayo na busy kasi nag-mindfulness caravan kami at saka sa work, sa clinic, no, napansin namin, ang daming mga questions. May mga nag-a-ask sa website namin, no, tungkol sa mga common problems. So kaya naisip namin, kasi ito yung parang napakagandang opportunity na bumalik ulit sa ere. No? And Maybe because talagang ang hirap din naman pag-ubay ng mga schedule oo natin. nga parang we're in a different island. Same lang naman sana yung time difference. Kasi nasa Cebu. And napansin nila siguro wala yung mga locals Birthday. natin. Naiwan. I-miss natin sila. Na-miss natin sila. But anyway, pabalik na rin naman tayo. Okay. So, ano ba yung format natin ngayon? Meron kaming natanggap kasi ng mga letter senders. And gusto namin tugunan yung mga katanungan. So, kung sa mga nanonood, saka sa mga subscribers natin, baka may mga tanong kayo, mag-email lang kayo sa info@recoveryhub.ph or doon sa aming Recovery Hub by Metro Psychiatry. Doon, pwede kayong maglagay ng send ng katanungan ninyo. At isa-isa namin yan i-discuss. So, ano yung natin, bago natin format ngayon? Kasi medyo matagal na tayo nawala, no? Since madaming naghahanap sa atin at marami ding nag-email ng mga sulat mo ano gagawin. Pero siyempre may napili lang tayo na sulat. No? And may babasahin tayong dalawang sulat ngayon. At ang una natin babasahin ay yung sumulat at babasahin ni Dr. Mai. Siyempre may kinalaman sa mental health. Oo, lahat ng sulat. Mental health lang dapat. Kung ano yung sulat. Kung ano isulat sa akin. Eh, mukhang yun naman kasi talaga yung tema ng mga nag-email at saka nagbibigay ng mga messages sa atin. So, may makikita kayo habang nag-film kami, may nakikita kayo mga squirrels na gumagapang-gapang, may mga taong namamasyal din. Pinili namin to kasi ang ganda-ganda. Asan ba tayo? Nasa nasa public garden ng Boston. So, pinili ito ng ating videographer ngayon. Nag-change ang ating videographer, may bago tayong videographer ngayon. Sa katauhan ni Josh Ni Josh Conyo, ang grandson ni Dr. Pons. Okay, so Dr. Mai, pwede naman natin talakayin yung unang letter. So, ang una nating letter ay galing kay Kim. Sayin ko na ha, Dear mga doc, ay, nakakapagod na talaga. Pasensya na po, pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Ako po ay si Kay, 24 years old at panganay na lalaki sa 4 na magkakapatid. Ang nanay ko ay housewife habang ang tatay ko ay umi-extra sa construction. Nagtatrabaho ako sa isang call center company ng 3 taon na din at ako ang main breadwinner sa pamilya. Kung
tutuusin, maayos at sapat naman ang sahod ko, pero nitong mga nakaraang taon, may mga pinapabayad sa akin na utang ang aking nanay. Bukod doon, nagpapadala pa siya ng pera sa mga kamag-anak niya sa probinsya. Tuwing pinapaalalahanan ko siya, nag-aaway lang kami at sinasabihan ng masasakit na salita. Si tatay naman, hindi rin maaasahan. Pagod na ako mga dok. Paano ba ako makakawala sa ganitong sitwasyon sa pamilya? Unti-unti na din akong napupuno ng galit sa kanila, parang hirap na din akong makaramdam ng saya. Salamat at sana matulungan ninyo ako. Ang inyong taga-subaybay, Kay. Okay. So ano dapat ang gawin Nikki, ni Kay? okay. Siguro umpisahan natin sa self-care, di ba? Papaano ka patuloy na makakatulong sa pamilya mo, Kay, kung hindi mo naaalagaan na ang sarili mo? So, mas malaking magiging kawalan sa family mo, Kay, kung ikaw ang magkakaroon ng sakit or kung madadepress ka na. Kasi madadagdagan pa ang kailangan ng tulong ng family. So, you need to take care of yourself before anything else. Minsan kasi, pag inuuna natin yung ibang tao, because of a sense of obligation, yung sarili natin yung napababayaan natin eh. Diba? So, again, kailangan makita mo yung hanggang saan lang yung kaya mo, na kaya pa ng katawan mo, kaya pa ng isip mo, yung tulong na binibigay mo. And siguro kailangan niya ng magandang boundaries. No? Ano ba yung boundaries? Parang ano yun eh, parang meron kang fence sa bahay mo. Alam mo kung sino yung papapasukin at alam mo rin kung sino palalapasin. No? And it entails a good communication and a good relationship with yourself. No? Para bang yung fence na yon may gate, alam mo i-close at alam mo rin i-open. Kung sa tingin mo punong-puno ka na, kailangan mo i-close. Kung sa tingin mo naman, you crave for more and pwede ka na naman tumulong, pwede mo naman siyang i-open. It does not mean na yung gate na yun, i-isolate ka niya. Hindi gano'n ang boundaries. Ang boundaries is only knowing na kailan ka puno at kailan ka medyo meron na namang capability to help. Alam mo yung problema ni Kay? Ang daming problema. Dami, oo. Hindi kaya sabihin selfish sila pag self-care, tsaka nagpa-boundaries. Yan yung sinusunod. Madaming studies na nagsasabi na hindi common nagsa-self-care ka is selfishness. Diba? Okay, because ang self-care wants long-term health, not short-term pleasure. Malagi natin yun inuulit-ulit sa ating mga klase sa mindfulness na pag self-care ka, hindi siya selfish, hindi siya indulgent, no? At hindi rin siya yung parang naaawa sa sarili. It's not self-pity, no? So, and tinatanggal mo yung motivation mo to help, but it's just really taking care of yourself, no? Na ano yung mas mahalaga para mapagpatuloy mo yung pagtulong mo, no? Yun. Kailangan lang talaga i-practice yung boundaries mo. Minsan nakakaramdam ka ng guilt, so feel the guilt and then let it go. Then, practice na naman. So, aram mo lang dapat magsabi. Kasi dapat yung communication mo maganda eh. So, dapat na nasasabi ka na, Nay, parang hindi ko pa kaya, pwede bang sa sunod? Also, difficult talaga yung boundaries. Pero part yan na, skill yan in adulting. So, dapat i-embrace natin na kailangan natin matutunan siya. Yung last is ask help. So, ako gusto ko i-affirm si Kay kasi at least alam niya, sumulat siya sa atin, ibig sabihin, nakakaramdam na rin siya na, yun, sabi niya, hindi na siya parang masaya. No? So, dapat sundin mo, Kay, mga sinuggest na para pero may point na kung tingin mo, tuloy-tuloy pa rin na lumalala yung pakiramdam mo. May awareness ka na mas nalulungkot ka, may mga negative thoughts ka na, at ang isa sa mga signs is hirap ka na din na
magtrabaho, o kaya yung pakikisama mo sa ibang tao, nahihirapan ka na din, nag-isolate ka ng sarili mo. Then, dapat siguro mag-ask ka, hindi ka na ng consultant sa mga mental health professionals, psychologists, or sa psychiatrists. No? Para malaman natin kung may tulong pa na mas kailangan ibigay sa inyo. And tapusin nila itong ano natin episode ngayon kasi meron tayong pasabog after. Ay, naku, ano kaya yung pasabog na yun? Oh. So, Hindi ko rin alam ang Hindi na lang pa- okay. So ngayon, punta na tayo sa pangalawang second na letter sender. Okay? Sana natulungan natin si Kay. Sana natulungan. At kung hindi pa natulungan si Kay, pwede ka pa rin mag-email at mag-email at mag-comment dito. Or para kung gusto mo medyo private, email na lang. Or dun sa Facebook page natin. Pwede kang mag-comment o mag-ask ng question o mag-send ng message. Okay. Okay, I'll read one of the emails. Nakalagay dito, Dear Recovery Hot Dogs, I work in a company on a night shift. The night shift work is really not much of a problem for me, but I'm finding it very difficult to deal with my boss, who expects too much from us, but never actually gives us any specific directions. I doubt it if he knows what he is doing. Feeling ko, napasa na lahat sa akin ang work. Madalas kasi off ko na, ang dami pa tignan. I become very impatient and irritable, and I sometimes don't even want to work anymore. Is there anything wrong with me? Mr. Cameraman. Okay, so Mr. Cameraman, kita ba ang mga sneakers namin? Diba? Maganda. Diba? Pero napapansin niyo ba? Ayan. Tignan ang brand ng boots ko. boots ni Dr. Apa. Ano ba nangyari dyan, Dr. Apa? Nahulog kami ni Luca na-fracture yung aking metatarsal. Shout out kay Dr. Claire Melia na sa akin, nagbigay ng emergency kaagad pagbaba ng eroplano diretso sa clinic niya. Asian Orthopedic Center sa Cebu. Okay. Now, to talk about yung Si Anonymous. Anonymous, no? letter sender na nahihirapan sa trabaho niya. Oo. Ano bang gagawin dapat? Ano ba sa tingin mo doon, Dr. Apa? Ano yun eh. Ayaw na pumasok sa work minsan eh. Pag ganun, magpahinga. Listen to your body, no? Pwede kang magpahinga, no? Anytime siguro, no? Basta maging respectful ka pa rin, na kung talagang hirap na, magsabi ka sa kinauukulan na mukhang kailangan mo muna mag-break. No? Balik uli sa self-care. Oo. Pero burnout ka ba? Would you consider that burnout? Pwede, pero mahabang usapin yun. Siguro sa sunod natin na episode, papangako namin sa inyo na discuss namin yung burnout sa trabaho. Ano yung mga signs na napo-burnout na, no? Okay, ano ba yung mga signs na napo-burnout na yung isang empleyado? So ano ba yung pwedeng gawin niya? Ano po pwedeng gawin niya? So, yung nasabi kanina, para listen to your body, di ba? Take a leave if you need to. No? Dapat talaga communicate mo sa workplace mo kung ano yung nararamdaman mo. Whether or not paniwalaan mo yung sarili mo kasi ikaw yung nakakaalam. Ano talaga yung nangyayari sa isip mo at sa katawan mo. Number one. Number two, while on the job naman, after mo mag-leave, dapat marunong ka din kung paano makinig din sa body. So, do gentle stretches. So pag nag-leave, dapat magpahinga. Hindi Oo. dapat nagmumon or nagdo-doom nagdo-scroll. Oy, nako. Ano ba yung dapat na ginagawa pag leave? Well, nutrition, sleep, no? And siguro konting meditation And physical and activity. physical activity. Meron akong ano dyan eh. Meron akong acronym. Safety nets. And nutrition, exercise.
brain training. No? Yung mga pwede kang mag-pray, pwede kang mag-mindfulness practices, and S, tulog. Importante talaga. No? Safety nets. Yun yung way ng body mo na mag-recover from all the stress that you're getting at work. No? So, Anonymous, whoever you are, yung gagawa kami ng another episode on burnout. Okay, and siguro yung pasabog, no, na sinasabi ko, yung mga letter sender siguro na makukuha natin. Kung kailangan nyo ng consultation, we will give it sa inyo for free for siguro mga 6 sessions. Pwede na siguro yun, Pag ano? napili Pag napili ang ang letter kanyang mo. letter. So, Paano naman si Anonymous? Anonymous siya. anonin ko siya eh. So, Pero si Kay, pwede naman yun. pwede, no? Magre-reach out tayo kay Kay through the email na ginamit, and we are offering para makatulong pa talaga. Baka meron pang hindi nasasabi, meron pang sa likod na mga information na kailangan natin malaman para matulungan pala talaga natin sila. What man? Kami ang gagabay. The doctors Are Bye! See you in the Philippines! Okay na, Josh. Ayan, di ba? O, ayan na, sige na. Ano, Dr. Rafa, pababayaran mo ba yung daily rental? Rental kasi sandayan ng hotel. Oo nga. Tapos kami ni Dr. Ramay talagang marathon every day. Kasi syempre sasabayan namin siya eh. Oo.